minus 7x plus 10 divided by x minus 5. May remainder ba to? Check muna natin kung may remainder o wala. Paano ba mag-check ng kung may remainder? So para ma-check mo siya kung may remainder o wala, same process lang naman to. I-equate mo lang to sa 0 pag remainder theorem. Sige, check na natin sa remainder theorem. Okay. So meron tayong x minus 5. Equate mo lang yan sa 0. Magkakaroon ka ng x is equals to 5. Okay. So ito yung gagamitin mong pang substitute sa given mo. Ibig sabihin kung meron tayong x squared minus 7x plus 10, lahat ng variable x, papalitan mo yan ng 5. Okay. So kapag naging equal 0 yan, ibig sabihin wala tayong remainder. Negative 10 plus 10 is 0. So dahil equal 0, wala tayong remainder. Okay? And kapag wala tayong remainder, automatic factor to neto. Ibig sabihin, kapag yung remainder mo ay 0, etong x minus 5 ay factor netong term na to. Okay? Kasi 0 nga yung remainder. Walang remainder. So ngayon check natin siya using long division. So magkakaroon tayo ng x minus 5 tapos x squared minus 7x plus 10. So first term sa first term lang. Okay, pag hindi siya equal sa 0, automatic hindi siya factor kasi dapat 0 yung magiging remainder para masabi mo siyang factor at walang remainder. Okay? So ito yung given natin sa long division na. So x squared minus 7x plus 10 divided by x minus 5. Then x squared divide x, magkakaroon tayo ng x. Then multiply na sa lahat ng divisor, magiging x squared minus 5x. Gets na yon. Then subtract, magpapalit ng sign. Okay? Then ito maka-cancel out. Ito magiging negative 2x. Kasi negative 7 minus plus 5 is negative 2, di ba? Then bring down natin yung next number which is plus 10. So first term sa first term ulit. So negative 2x divide x is negative 2. Then multiply mo ulit dito. Magiging negative 2x. Negative 2 times negative 5 is positive 10. Then, pag nag-minus, magpapalit ng sign. Then, eto ay opposite sign maka-cancel. So, 0 na yung remainder mo. Ibig sabihin, wala tayong remainder. At eto, at saka eto, pag pinag-multiply mo yan, pag tinimes mo yan, eto lalabas. Kaya nga siya factor. Ibig sabihin, pag minultiply natin yan, x minus 2 times x minus 5. X times x is x squared. X times negative 5 is negative 5x. Negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times negative 5 is positive 10. Then, co-combine mo lang yung terms, yung like terms. Magkakaroon tayo ng x squared. Negative 5x minus 2x is negative 7x plus 10. So, eto na yung original mo na given. Pag synthetic naman, pwede naman. So, yung synthetic natin, so equate lang natin tong x minus 5. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 5 na pang-multiply sa kanila. Okay? Then, kunin natin yung mga coefficients. So, meron tayong 2, 1, tsaka constant. Okay na yon. So, magkakaroon tayo ng 1, negative 7, tsaka 10. So, 1, negative 7,
tsaka 10. So, yung pinaka last, lagyan ng broken lines, mag-serve yan as remainder. Then, bring down mo lang yung unang number. Then, i-multiply mo. Lalagay mo yun dito. So, 1 times 5 is 5. Then, negative 2 to. Same process, multiply. So, negative 2 times 5 is negative 10. So, 0 na. Wala tayong remainder. So, dahil to ay squared, babawasan mo ng isang exponent yun, magiging x na lang to. Tapos constants. So, magkakaroon ka ng x minus 2. Okay na. Kanina mga assignment yan.